Okay, from Kuya po mga bossing. Good morning. Rev mo man anggal? Review man? Pisalan nyo man yung clutch nanggal? Awon. Medyo nakalukay damper na. Ayaw sing na. Batan nyo. Check tayo. Medyo nalagitik pa yun anggal. Medyo nalagitik. Natikuan na dito. Ajay no regulasyonan nyo. Kasla ko na timing gear ajay. Yung mabalin lata. Okay lang no kastana pa ilang. Ajay lang damper pasukatan nyo. Ay lining na good spy. May pa lining na damper lang talaga pasukatan nyo. Okay. Nasukatak si lining natin sir ng mukha. Ajay local lang gamitin ay kabil din. Sige. Pali damper lang sukatan tayo. Damper pa lang. Sige nga ron. Clutch damper from Kuya po si Uncle. Palamigin lang natin Uncle ha. Okay, so ito na mga kabro. Nabaklas na natin. Shoutout kay Kagawad. So ito na yung clutch housing mga bro. Malakas na rin talaga yung kalog niya. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagtatanggal ng rebates ng clutch damper. Ito. So una, minamarkahan ko muna yan sa gitna. Gamit itong yan, pangpungsol kumbaga yung tawag namin dyan. So mamarkahan namin muna sa gitna tapos babarinahan namin yung ulo ng rebate. Yan. So hindi ko may tapat-tapat mga kabro. Yung isang kamay ko nakahawak sa cellphone, yung isang kamay sa barena. Alright, so ganyan. So binabarinahan ko muna yan. Hindi ko ginagamitan ng grinder para hindi magasgas yung backplate ng clutch housing. Yan. So barena ang gamit hanggang sa matanggal ang ulo ng rebate. Alright. Kung wala namang kayong pantanggal or barena natural, siyempre grinder ang gagamitin. Or kung wala namang grinder, natural pupunta po kayo sa machine shop para ipatanggal yung rebate at ipakabit yung clutch damper. Okay, so yan na, natanggal na natin. Yan na yung mga ulo ng rebate na binarena natin, natanggal na. Okay? Nililima na, wala naman na yung isa. Okay? So, di bale, natanggal na natin yung mga ulo ng rebate mga kabro. Yan, tanggal. Walang kagas-gagas-gas yung backplate ng clutch housing mga kabro. Yan o. Walang tama. Okay? So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin tatanggalin yung mismong rebate dito sa clutch housing. Yan. Mahigpit. Ayaw matanggal yung gear mga kabro, natatanggal lang yung mga damper. So sobrang tigas na yung mga damper niyan, kaya sobrang lakas na rin ng kalug nung kanyang clutch housing. Yan o, parang bato, hindi ko na mapisil o. Yan, parang bato nakatigas. Yun o, tumunog pa. Itinama ko sa backplate. O, tumunog pa. Sobrang tigas na. Okay, so ngayon, tatanggalin natin mismo yung rebate. Ayan, yung naiwan na rebate dyan sa may housing. So, meron tayong sakit na 24mm dyan. Nilagay natin sa ilalim. Tapos, gamitan natin ng pinatulis na kasyang-kasya sa butas ng clutch housing sa may rebate. At pupukpukin lang natin yan. Yan. Okay, so natanggal na. Ayan na yung mga rebate na nagtanggalan natin. Yun. So, ngayon, pwede na nating ipakabit yung damper kay Brother Lito. Ayan, umalis na siya bago natin ikabit yan. So, i-retrade muna natin to. Yan, dahil lost thread na to, nilagyan ng napakahabang tornilyo. Okay, so i-retrade natin to back to standard. Tanggalin muna natin tong tornilyo mga bro. Tapos yung takip para mabarenahan natin mamaya. Ayun o, napakahaba ng tornilyo na nakakabit. Kumpara dito sa stock. Ayun o. Halos mga lahati yung haba mga kabro. Di bali mamaya ibabalik natin sa standard yung thread. Syempre pati tornilyo ibabalik natin sa standard. Tanggalin natin tong takip. At dito nakita ko mga bro merong mali. Dito sa kanyang valve spring
baliktad yung pagkakabit nito. Yan, nakikita nyo yan. Yung mga dikit-dikit na yan, dapat bandang ilalim ang kabit niyan. So, nagkabaliktad yung pagkakabit nila. So, dito naman sa thread, na lost thread, wala ka nang magitang thread. Okay? So, ngayon, ito na yung clutch housing na ni-rebate ni Brother Lito. Makikita nyo ito yung ulo ng rebate. So, dyan na pinesto yung ulo ng rebate, tapos dito nagpit-pit sa ibabaw. Makikita nyo naman, napaka-quality ng pagkakapit-pit mga kabro. Okay? Yung parang stock, parang hindi nagalaw mga kabro. Alright. So kapag dito kasi tayo magpupukpok, hindi gaanong mapipit-pit yung rebate at hindi gaanong maiipit itong gear. Yan. So mas maganda dito tayo nagpit-pit at syempre, makikita nyo naman sa gawa. Malinis, makinis, parang hindi nagalusan. Yan. Ikakabit na ni Brother Lito yung panggilid. Okay, napalitan na ng damper. Dito naman tayo sa bandang cylinder head magbabaklas. So, pinapabaliktad ni Uncle yung spring. Tapos ito, makikita nyo, na-retread ko na. Alright, yan o, may thread na. Hindi kagaya kanina, wala ka nang makikitang thread. Okay, so yan. Back to standard. Papakita ko din sa inyo mga bro, yung ginagamit kong pang-retread. Yan. Ito yung in-order natin from Shopee. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung link para maka-order din kayo kung gusto nyo umorder ng ganito. Ito yung pang-thread. One set yan mga kabro, by size. Okay? Ito naman yung bala ng barena. At yung mga thread repair. Okay? So bago ko kinakabit yung mga yan mga kabro, nilalagyan ko muna ng thread locker para mahigpit. Alright, para hindi basta-basta umikot. Yan, by size yan mga bro. May 8mm, 10mm, 12mm, 14, at 17. Okay? Yan, baklasin natin yung cylinder head ni Uncle. Okay, ito na yung cylinder head. Nabaklas na natin. Makikita nyo, napakakapal na ng carbon. At itong kanyang valve spring, babaliktarin na natin to. Okay? Madali lang naman baliktarin yan. Itong isa, goods yung kabit. Itong isa lang ang babaliktarin natin sa bandang exhaust valve. At yun, lilinisin na rin natin yung mga carbon na nakadikit sa ibabaw ng piston dahil napakakapal na ng carbon niya. At syempre, doon sa ilalim, sa mga may valvula sa chamber. At a few moments later, nalinisan na natin mga kabro. Ayan, napakalinis na, napakaputi. Okay, nabaliktad na rin natin yung valvula. Ay, yung valve spring pala. Shoutout kay Uncle from Kuya po. Yan. Shoutout din po kay Mrs. ni Uncle, kay Ante. Maraming salamat po at kay Kabro Boss. At yung kanyang motor, pinapatune up, pinapalinis ang karburador. At syempre kay Caleb. Yan, yung mag-inang magkamuka. Shoutout kay Caleb. Ayaw mag-shoutout o, nahihiya. Okay, siyempre kay Kagawad, good morning. You know, poging-pogi. One eternity later. Tapos na natin mga kabro. So, yung ginawa natin dito, binaliktad lang natin yung baliktad na spring, valve spring. Tapos nilinis na rin natin yung ibabaw ng piston tsaka valvula. Nakita nyo naman sa video natin kanina. Tapos damper. Sige brother, start mo. Bali, hindi tayo nagpalit ng timing gear dito. Goods pa yan. Sanay naman na si Uncle Sandar niya. Agad yung resibo mo. Yan. Start. Okay. Yan. Sige. Start mo pa bro. Medyo loss compression na rin tong motor ng Uncle eh. Yan. Medyo malambot na yung compression niya. Tapos chinek ko kanina yung lapat ng valvula intake to exhaust. Wala namang tagas. Walang singaw. So ang problema na lang dito yung block ng Uncle. Okay. Yan yung andar ng motor ng Uncle oh. Namatay. Start mo pa minsan, brother. From Kuya po, Nueva Ecija mga kabro. Okay. So yan na po. So far so good. Okay na. Pwede na ulit pang pasada ng Uncle. Ano Kagawad, anong masasabi mo? Okay na. Ha? Okay na. Okay na. Pwede na silang umuwi. Pwede nang umuwi. Okay. So maraming salamat mga kabro.
Ayan, so uwi na sila Uncle mga kabro. So standard na ulit ng tornilyo ng cylinder head ng Uncle tsaka magneto cover. You know, binigyan pa natin si Uncle ng libreng mga tornilyo. Ayan o, stainless yung mga yan mga bro. 3 tornilyo yan, binigyan natin kay Uncle. Tapos pati yung isang tornilyo dito sa cylinder head. Stock din. Yan. Wala nang nakalitaw na pangitig ng tornilyo. Okay Uncle, salamat ah. Salamat. Ante, salamat. Shoutout po sa mga tiga Kuya po, Nueva Ecija. Ha? Gawin nating 3. Oo. Sige, hindi pa gumana, gagawin namin tapo yan. Uncle, ingat. Yung nagmua RS bro, taramidak man. RS na Di Platino mga bro. Gagawin ko tong Di Platino na RS. Ayaw mandar yan o. Ito do, Di Platino RS yan. Ayusin natin, ayaw mandar. Tapos yung Yamaha Scoopy. Ay, Honda pala yun, Scoopy Honda. Sige. So, for today's video, yan lang po ngayon mga kabro. At itutuloy natin yung restoration natin dito, nag-iisa. Last natanggap na nating restore to mga bro. TMX 155 from Paranaque. Yan, Paranaque, ito yung chassis niya. So, nalagyan na natin ng primer, surfacer. At yung makina niya, ito convert din natin sa 210cc. Alright? See you again next video. God bless you all mga bro.